Dito makaslang. So dito po mga kasla, once mag summer po marami dito mga Bulabog. Mga kaisla, magandang araw po sa inyo lahat. So nandito po tayo mga kaisla sa Bulabog Beach. So tayo po ay ngayong umaga mag-clean up. Ito mga kaisla. So ngayon mga kaisla, tayo po ay magsimula na mag-clean up po. So mga kaisla, mandatory po namin mag-clean up ng every Saturday po sa aming association na every Saturday mag-clean up po kami. Kasi po ay para i-maintain natin yung isla ng Boracay na palaging malinis. So ngayon po mga kaisla, kasi po dito sa Bulabog po ay amihan. Umihip yung umihan, kaya yung dito po yung activity wala ngayon. So dito mga kaisla, yung dumi ng dito sa White Beach din ng Bulabog. Ito po White Beach din po. So kaso mga kaisla, pag once po amihan, yun nga sinasabi ko lagi na pag once ng amihan, dito naman yung bagsak yung damo. Yan mga kaisla. Damo yan mga kaisla. Damo yan. Walang plastic yung mga kaisla. So, ang gawin ng mga kaisla. So, mayroon din mga plastic yung sibabaw. Plastic din yung kukunin namin. Saka dito, kung may plastic din, kukunin din namin. So, yung mga kasama ng mga kaisla. Naghihintay pa kami ng mga kasamahan namin. So, mayroon po nauna sa amin yung tao din po sa LGU. Yan mga kaisla.
So yan mga kaisla. Kami pa ay naghihintay pa ng kasama lang para sabay-sabay po kami mag-clean up. Wala. Cancel. Buti pa sa living na tayo. So yung mga kaisla. So yung mga damo, yung pag once may time kami, kukunin yung doon. Dito ilagay yung damo. Kasi yung damo wala nang problema mga kaisla yun. Kasi talagang matuyo lang yun. Importante yung plastic kukunin po. So mga kaisla, tayo po ay simula na. Clean up. So yung mga kaisla kasi may dala tayong bata po. Yan kasi mga kaisla. Pag dito po kasi sa Boracay, pag sa amihan, dito yung dumi. Kasi po yung itong area na to, marami ding isla dyan na malalayo, mga Mindoro, Tablas. Ito po yung yung Ambil yung tawag yan, yung Carabao Island. Yan po doon, oh. Doon yun. Doon po yung mga isla. Yung sa gitna na yan, Mindoro na dyan. Ayan, daming isla dyan. Ito mga isla, kasi maaga po yung mga turista na napapicture dyan sa niyog. Kasi dito po guys la, yung niyog po to ng dalawa. So, trending ko lagi sa social media. Kaya maraming turista na papicture dyan. Kasi dyan po yung mga kasla, yung open na to na dagat kasi marami doon isla doon. Kaya yung minsan hindi rin iwasan yung mga plastic dito. So ito po mga isla, damo lang to. So ito po yung tao ng mga LGU na umaga pa na 4 o'clock simula ng tinap. Mga kasla. So yung mga kasla, inakakot din, dyan yan ilagay. Kasi po yung damo, kusa lang siya matuyo. So yan mga kasla. Ang niyog po dito ay dalawa. So yan po pinapilahan lagi ng pag once mag-land tour po kayo mga isla. So unang target ng land tour nyo po ay mangrove, tapos bulabog. Kasi yung bulabog ito yung hinahanap ng mga turista natin na lokal, na yung niyog po ay ito lagi na maganda daw mga papapicture. So dalawa po ito ang niyog. Tapos pangalawa to, tapos po keyhole,
po kapit. So, iligan or diniwig po. So, ito mga kaisla. So, yun, diba? Yun. Oh, water, just water. So, mga kaisla. Meron din po dito naglilinis mga kaisla. Dito po kasi mga kaisla, yung sa Bulabog Beach, mayroon din dito na maligo pag once mag-high tide po. Kasi pag mag-high tide po dito, maganda maligo. Pag low tide po kasi mga kaisla, mababaw, masyadong mababaw, takatuhod yung tubig dito. Ito po, mababaw yan. Kala mong malalim yan, pero taga-baywang lang yung tubig yan. Sa katagal. So yun po ay mapapahigh tide po kasi. Mayroong bangka dito. So yung clean up namin mga kaisla, kasi wala kaming rake dala. Yung amin po ay plastic. Pinakuha ng plastic para masegregate po yung basura dito sa isla ng Boracay. Kasi hindi rin po pwede na halo-halo lang. Nakabagalitan po tayo. Meron itong turista na maaga pa. Kasi mga kaisla, yung mga damo po ay marami naman yung tumutulong mamaya mga kaisla. Nakukunin yan. Yan mga kaisla yung yung asawa ko. Yung kulay blue na yan. Nakasuot ng kulay blue. So gusto niya, diretso na lang yung clean up. Hawak na lang ako ng baby. Dito kasi mga isla, mahaba rin yung white beach ng Bulabog. Yung alay, hindi halos dito na naliliguan. Kaya nga kasi mababaw dito. Pag once na konting low tide lang, yung corals po ay lumalabas. Lumalabas dito yan, sa dulo lang yan.
Mahaba kasi yung rate niya mga kaisla. Napaikot yan sa ano, mula doon. Mga pa ganun. Yan, mayroon niyang rate na para mga back to corals dyan, nakaharang. Kaya mga kaisla yung ano, ito pa yung hotel na aqua. Ano, yan. Dito po malinis eh. Wait. Isla. Kaya naman may manguha ng ano, ng basura. Ng plastic. Okay, isla. Walang ganong kadami yung anong kasla, yung plastic, damo lang po. Damo lang. Ay, plastic ko. Di ba mamaya mga kasla, patayin ko muna yung cellphone ko. Kaya tayo pa yung clean up muna. So yun mga kasla, tapos na tayo clean up. So ma-picture muna tayo. Kasla. Tayo ay tapos na, nag-meeting muna mga kasla. Naitog dyan, naitog. Come. Kasla. Yung dinadaanan to mga kasla dito sa no, sa mula doon sa Maitas na lugar, doon sa dulo na yon. So mayroon pong Galaxy Club po yan. Doon yung katapusan ng ano ng dinadaanan po. Yan po yung pinakadulo niya. Tapos ito po. Tapos ito po. Ito naman po. Hanggang dulo rin to. Doon po papunta. Yung kanina ang dinadaanan natin ng mga kaisla, nagsimula tayo ng clean up. So doon po yun. So ito po mga kaisla. Dito po yung pathway na yun na dinadaanan nito. Marami po dito ng jogging po paikot. Haba po ito kung gusto niyo mag-jogging po pag dito po kayo sa isla ng Boracay. So safe naman po dito mag-jogging. So may mga hotel kasi dito mga isla. Ito po yung aqua. Kaya dito yung aqua mga isla. Yung lang walang halos sita pa.
So mayroon po dito ng swimming pool mga kaisla. Ganda. Aqua. So dito po mga kaisla. Pag once mag summer po, marami dito mga artista ang nakastay po. Dito po inihil yung last 6 months lang na Pilipinas. Dito po siya nihil yung Binibini Pilipinas po. So dito po yung ilagay sa White Beach dito. Ganda ng area nito mga islaw. So mga kaisla, pagtapos natin kanina ng clean up, so dito tayo ng diretso. So meron namin board dito. Dito po tayo sa grotto mga kaisla, sa tapat mismo. Pero masyadong malalayo daw kayo sa mata. Like, malayo daw yung askin. Malayo daw. Malayo daw. Walang tatakbo na kayo nila. Pause daw natin.
So mga kaisla, napansin niyo po maraming tao ngayon kasi po ay Sabado ngayon, weekend po. So ngayon po ay medyo madami-daming tao dito sa sa Grotto Banda. Yan po ay gawa ng sa mga lantor po. So dito po sila pumupunta. So ngayon mga kaisla, yung weather natin po ay makulimlim. Mga kaisla, tayo po ay pupunta ng Station 3. So lakarin po natin. Ito mga kaisla, oh. Yung high tide sa low tide po, dito lang po yan. So hindi na po siya makaakyat papunta doon. So dito lang po talaga. So mamayang hapon, ito rin siya. Naka-maintain lang. Kanina po kasi mga kaisla, nag-clean up po tayo dun sa Bulabo. So doon po ay kumalma na po yung yung amihan na bagat, amihan na hangin po. So ibig sabihin po ay baka next day na po ay magabagat naman dito. So nakarang araw po kasi doon sa sa Bulabo, medyo alon din siya. So yun po ay maraming mga damo-damo doon. So yung clean up namin kanina umaga, 6 o'clock, 6 o'clock po mga kaisla. So wala namang gaanong madami yung plastic doon. Damo lang. Damo lang po talaga yung basura doon.
Kasi po mga ka-Exla, dito po sa White Beach na to, walang bakas na ano na ng damo, plastic. Yun nga ay hindi pa yung habagat. Kasi pag oras po magabagat, yun po ay dito pa rin siya mayroon ng mga damo-damo. Yun nga ay gawa ng habagat mga ka-Exla. Pero normal lang yun dito. Kasi tingnan mo naman ka-Exla, oh. Super linis. Super linis. Kaya walang bakas na ano man yung basura. Ngayon mga ka-Exla, maganda mag-walking po. Katulad yung ginagawa mo ka-Exla, maganda mag-walking. Saka mag-jogging kasi patintay na yung buhangin dito. Ayan po kasi mga ka-Exla, maganda po mag-paddle boarding. Kasi maganda yung tubig, hindi maalon, tsaka na-enjoy mo yung mga pag-paddle board kasi yun nga, flat na flat yung tubig, pinamamakaslaw. Iba kasi ng picture taking, saka yung turista natin na gusto nila matry yung paddleboard, kayak, yung skimboard, hindi pa gaano yung kadami yung customer natin mga ka-Exla. Ba yung pool lang. Kasi yun nga ay wala pang tumatawag sa atin. Tapos yung surfing po, walang surfing ngayon kasi walang alon mga ka-Exla. Dito mga ka-Exla, ang daming turista na nakaupo dito sa malaking kahoy na to. Maya mga ka-Exla, mga 12 o'clock, marami dyan nakatambay sa kahoy na yan mga ka-Exla. Yan nga kasi walang high tide na. So, pantay na yung buhangin.
So ayun mga kaisla, ang activity po ay dito pa Hill po mga kaisla, dito po sa Station 1. Sinasabi nila. Mga kaisla, kung gusto niyo po mag-booking ng activity, so direct po kayo sa table para doon po kayo maka-discount. Mas maganda po kasi mag-direct kayo sa table. May number sa iyo, di ba? Ito po, sir. Ano sa inyo, boss? Pamasahe ba?
So, yun mga kaisla, yung presyo na yun. Yun yung published rate mga kaisla. So, yung binidyo ko mga kaisla, yung taripa na yun. Yun po yung published rate. Lahat po na activity ay pantay sila. So, yan mga kaisla. So, gagawin yan nila kung may isang grupo po. Yun po ay mag-island hopping. So, yung mga kaisla, yung kinunan ko ng video. So, yan po yung taripa nila na public street. So, bawat activity dito, pareho po yung mga presyo nila. So, mas maganda po mga kaisla na kung gusto nyo po magpa-activity, so punta lang po kayo sa direct na cable. Kung gusto niyo naman po na magpasama sa akin or sa mga gagawin yung mga activity, so pwede rin po ako na magsama sa inyo kasi flexible naman ako kung gusto niyo po. So yun po ay pwede ko rin kayo na kukunan ng video lang papunta doon at sasama ako doon sa activity area na yun na doon na sa Puting Cottage po ako. So hindi po ako sumama doon sa iba ng mga activity. So ay hindi naman akong nagtutour guide ng may license po na talagang nangumission. So lahat po ng activities na presyo, doon po kayo pumunta mga kaisla. At magtanong po kayo doon. So, mayroon dito mga passer na kasla. Good morning, Bogs. Dami na, Bogs. Ito mga kasla. Okay, nayawan tao pula tayo sa station man doon. Aka mo ay, pula po? Ulabog. Palatagi yung asawa ni Bilin ano sa pula po? Ano kasla, siya lang mag-isa. Bogs, ka lang mag-isa. So, ito yung gawa niya, kasla. Bogs, ano ko? So, mga kasla. Kanina po kasi may clean up kami umaga. So, naligaw siya kung saan yung area namin. Kasi po wala siyang cellphone siguro dala. Wala siya siguro dala ng cellphone niya kaya narito siya kasi doon siya sa gruto nag-umpisa. So siya lang mag-isa.
Kasi doon po kami sa Bulabog kanina umaga. So yun mga kaisla, dito po tayo sa sa Station 1 sa Army Navy po banda. Yun po, Army Navy. So mayroong sailing boat mga kaisla, pero walang turista pa na sumasakay. So mamayang hapon pa yung mga kaisla, mga 4:30 or 5. Ay, vlogger din dito mga kaisla. Dito kasi sa isla ng Boracay mga kaisla, maraming turista na pupunta dito. Iba po kasi mga vlogger din. Ngayong umaga mga kaisla, maganda mag-walking, yun nga, makulong din. So mga kaisla, so nandito po naman tayo sa sa Hilingang Kristal.
Yan ito mga kaisla. So nakaraang araw ito yung naglalakad din ko. Yung foreigner na sinasabi ko nakaraang araw mga kaisla. So araw-araw yun na naglalakad po. So kanyang umaga naglalakad naman siya. So ayun mga kaisla. Malapit na po tayo sa Dimol. So mga kaisla, dito na tayo sa ano po, sa Dimol. So dito po ay mayroon ng isang castle na bagong gawa. So ngayong umaga mga kaisla, medyo madami na yung turista ginagawa ng walk-in.
Iba po kasi mga kaisla pag once na umaga at saka hapon. Pag umaga po, watak-watak yung mga tao. Kasi po ay iba, gumagawa sila ng activity. Tapos, yung iba naglalanto. Yung iba naghahilan hopping po. Yung iba po ay tulog pa sa once na umaga po. Tapos, paghapon po kasi mga kaisla, 5 o'clock hanggang mag-sunset. So lahat po na gumawa doon ng activities na island hopping, lantor, tapos yun nga sa iba po kasi sa mainland pumupunta. Katulad sa mainland po kasi mayroong pinopromote doon na ATV, zip line. Tapos yung isa po sa doon na pumupunta yung mga Korean din, doon po sa Malumpati, sa Antique po yun. Doon po dinadala yung ibang mga turista. Pag paghapon po kasi maka-isla, pag sunset na, kasi po ay 4 o'clock o 4:30, lahat po ng gumagawa ng mga activities ng mga turista natin. So lahat po ay umuwi na mga alas 4, ganun po. Pag once mga 5 o'clock po, so yun na po, pumupunta na sila dito sa White Beach na para matingnan nila yung sunset, saka naliligo din po. Kasi pag 5 o'clock po, yun na, nagre-relax na sila, nag-swimming. Kaya po pag nakita nyo yung video na madami talagang tao na pag 5 o'clock hanggang sunset, yun po kasi ang nagawa ng mga turista na pag hapon na, dito na sila nakauwi na. So yung last nila ng relaxing, dito na sa White Beach, nanonood ng sunset, naliligo, kahit pagod na kung kaisla. So ginagawa pa rin nila na maligo dito sa dagat ng mga 6 o'clock kasi yun nga, dalanood ng sunset. Kasi minsan yung sunset natin hindi naman buo na lumalabas kasi nga gawa ng weather, ulan, init. So yung mga kaisla, kasi halos lahat ng turista natin dito, lahat po ay hinahabol nila yung time para lang ma-enjoy nila yung kanilang bakasyon dito sa isla ng Boracay. Kasi yun mga kaisla, yun nga, kasi pag once ang wagat kasi na-cancel yung swimming. So ginagawa ng turista natin, lantor na lang. So yun mga kaisla, yung nakaibahan ng umaga at saka hapon na maraming yung tao
pag once mag sunset time. Ito kasi umaga, watak-watak. Kung saan saan pumupunta mga kaisla, kaya hindi sila nag-iipon dito sa White Beach. Paghapon, yun na, lahat, halos lahat ng turista nag-iipon dito sa White Beach nito para manood yung sunset. At dito yung relaxing na nila na para maligo. So mga kaisla, dito na po tayo sa tapat ng Hinan Regency po. So mga kaisla, yung ito po yung Hinan Regency po ay mayroong sinisit up na ng windbreaker po. So ito mga kaisla, ilagay dyan nila yung windbreaker. So ito yung butler mga kaisla. Burning. Ito kasi mga kaisla, ginagawa ng windbreaker para pusahan ng bagat. Hoy. Kaya ang haba yung mga kaisla kasi malaking tulong yan sa mga kaisla sa sa hanging bagat na para buhangin po ay hindi makapunta doon sa mga restaurant at sa hotel po. Mga kaisla, medyo dami-dami yung mga bata na yan kasi weekend po kasi kaya walang pasok.
nandito po tayo mga kaisla sa tapat ng Mandarin Gripo. Tapos ito kasi mga kaisla, mga Diyos ng Post Hotel mga kaisla. Ito. So ngayon mga turista natin mga kaisla, marami na po mga Ilonggo galing Bacolod, Iloilo, Ruas, galing Visayas po yung turista natin mga kaisla. Kaya mga kaisla,
Yung weather kanina, ambon-ambon. So ngayon po ay papainit naman. Ayos lang, ang dami natin mga pulisan. Hmm. Every area po kasi yung mga kaisla, dalawa-dalawa. Tapos 100 meters yung agwat ng mayroon na katambay po. So mga kaisla, so nandito naman tayo sa Hinanpan po. Maliit lang yan. Nabel, ang tawag ba? Ano yung mga nabutang? So mga kaisla, ito po yung salakan nila ng San Castle na area. So tapos na po. So dito yung lakad nila mga kaisla. So kakunti lang yung naliligo dito mga kaisla. So ito po mga kaisla, mga turista natin. So napapag-picture na po kasi nakakatapos ng San Castle. Iya, di rumah ini. Araw po kasi dito mga kaisla na
Minsan may grupo po na gumagawa sila ng team building. Minsan galing Mindanao, ah, galing Cebu, galing Luzon. So marami po gumagawa dito na na team building. Dito po nila yung sineselebrate yung team building nila at gawa sila ng games. So mga kaisla, dito po tayo sa boundary na Station 2 at Station 3. So papunta tayo mga Station 3 mga kaisla kung saan tayo maabot mga kaisla. So dito pong area na to, mula dito na papunta ng Station 3. Ito pong bed nito mga kaisla sa Calypso Photo Hotel. Yan po. Sa Calypso po yan. Dito mga kaisla, walang halos naliligo po. Doon banda sa tapat mismo ng Ondos Hotel, so mayroon naliligo. At saka sa Astoria po. So yun mga kaisla. So andito na po tayo sa Bihab po. So ito po yung isang last natin ng sandcastle sa Bihab. So ito po yung mayroon na picture. Una kamay ha. Ito po kasi mga isla, yung sekretary namin ha. Ayan po kayo sa isang sekretary natin mga isla. Isa sa nanggaling sa Romblon sa Tablas po. Yan po mga isla, sa Romblon po siya galing, Tablas. So mga sekretary kasi natin na mga sa Sandcastle, iba-ibang lugar na panggalingan po. Iba Buruanga, Nabas, dito sa Boracay, yung isa doon sa Tablas po. So yun po ay isa kang livelihood yung ginagawa ng Sandcastle Association po. So lahat po ng mga kasla ay sa association. Dati po kasi yan, wala po tayong trabaho dati na wala pa yung Sandcastle. So yun nga, mayroon na ang association Sandcastle. So marami pong
binigyan na trabaho na dati na walang trabaho po. Yan po kasi yung tour guide ng mga kasla ay human drone. So sila po yung tour guide. Sila rin kumukuha ng mga picture po. Ito po ay Korean yung pinaguide niya. Ayan po yung guide. So sila din na kumukuha ng video. 자, 여기 잘 모여 쓰세요. 이제. 핸드폰이 위로 올라갔을 때는 멍하니 있으라고 올라가는 건 아니에요. 그렇게 갑자기 쭉 내려가게 되면 멍 때리고 있는 거만 하게 나온다고. 이거는 연습이 없으니까 한꺼번에 그냥 생각해요. 네. 그렇기 때문에 못 올라가면 쭉 움직이고 대체해야지 잘 나오는 겁니다. 아시겠죠? 자, 해보겠습니다. Galing yung kisla. Galing niya. Yan po kasi yung assistant tour guide po. So lahat po yan mga kaisla. Korean po. So mayroon siyang na ginagamit po. So Korean po yan lahat. So nakakatuwa naman na yung Korean po ay bumabalik na. Ito po yung tour guide. Kapwa rin nilang tour guide po. So yun mga kasla. So yung human drone mga kasla,
magaling din. So yun kasi ay ang turista natin mga Korean na ngayon ay papauwi na. Kaya yung last part nila, Babay Boracay. So ibig sabihin, uuwi na sila. Dito tayo sa Astoria mga isla. So mga kaisla, so hanggang dito na lang tayo mga kaisla. So maraming salamat po sa pagnunood mga kaisla. Bye bye.